puntong ito, dumako naman tayo sa Manila South Cemetery. Alamin po natin ang kasalukuyang sitwasyon doon mula kay Alan Francisco. Live, Alan. Dayan, sa mga sandaling ito, andito ako sa malapit lamang sa bungad ng Manila South Cemetery kung saan kaninang eksakto or pasado alas 5 ng hapon ay isinara na sa publiko o sa mga bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay yung main gate mismo ng sementeryo. Ibig sabihin po niyan, yung mga nasa loob pa rin na bumibisita hanggang 7 p.m. na lamang at dapat makalabas na ng nasabing sementeryo. Yan Dayan ay bahagi ng paghahanda para sa November 1 na pagunita bukas o itong undas. So bukas Dayan, from 5 a.m. hanggang 5 p.m. pa rin sila na magtatagal hanggang sa November 2 o All Souls Day. Sa madaling sabi, bawal ng overnight o matulog sa puntod ang mga kaanak ng mga yumao. Ayon sa command center dito, sa kasagsagan ng pandemic noong 2020 at 2021, sarado talaga ang sementeryong ito. At noong nakaraang taon ng undas ay sinimulan na nila ang bawal magpa-overnight. Last year ay nasa 200,000 ang bilang ng mga taong bumisita rito noong November 1. At inaasahan nilang dodoble ito ngayong taon dahil pwede nang pumasok ang lahat, maging mga senior citizen o minors, na bawal hanggang last year dahil nga sa pandemya. Samantala Dayan, ngayong bisperas ng November 1 ay simula kayo ng 5 a.m. ay nasa 18,000 katao na ang pumapasok dito sa sementeryo as of 5 p.m. Gaya ng nakagawian na bawal yung mga anything na maaring makasakit o makalika ng gulo o ingay rito sa sementeryo, pero nakakumpiska pa rin sila ng mga sigarilyo at lighter today. Paglilinaw ng mga pulis na nagbabantay rito, huwag nang magdala ng mga pintura, thinner at iba pang panlinis sa mga punto dahil October 25 pa ang deadline para roon. Sa ngayon, bisita na lang talaga at pag-aalay ng kandila o bulaklak ang kanilang maaaring magawa. Speaking of kandila, pwedeng magdala ng posporo pero bawal ang lighter. Paliwanag ng kapulisan, maaari kasing sumabog ang lighter kapag nabagsak kaya pinagabawal. May isang lalaki ang inatake sa puso kanina pero agad din itong naisugod sa ospital. May mga medic dito na umaalalay sa kanila in case na kung ano man ang mangyari sa mga bumibisita rito. Dito sa bahaging area na aking kinatatayuan Dayan, dito makikita yung mga nagtitinda ng bulaklak at kandila na inaalay sa mga yumaong mahal sa buhay ng mga bumibisita rito. Live mula rito sa Manila South Cemetery, Dayan. Maraming salamat, Alan Francisco.